Magandang araw mga bata, narito na ang ating grade 3 ng ating aralin sa Mathematics ngayong week 4, quarter 1. So ngayon ay tatalakayin natin ang bilang na 41 to 50. So bilangin muna natin ang mga ito. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ngayon, nais kong suriin ninyo ang chart na ipapakita ko at sagutin ang mga tanong. Yan. Ano ang naobserbahan nyo dito sa chart? So, meron tayong rows and columns. So, titigan nyo nga mabuti. So, ngayon, ito ang mga posibleng obserbasyon na nakita nyo. So, mayroon itong bilang na 1 to 40. So, ito, 1 hanggang 40. Mayroon tong apat na rows. Ito yon, 1, 2, 3, 4. At mayroon itong 10 columns. So, ang column ay pababa. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at 10. Ang bilang ay pataas ng pataas ng isa. So, 1 dagdagan ng isa, 2. 2 dagdagan ng isa, 3. 3 dagdagan ng isa, 4. At mga sumunod pa. Na, ngayon naman, tingnan ninyo ang bawat rows. Ito yon. So, anong masasabi nyo dito sa bawat rows? Narito ang mga posibleng obserbasyon. Lahat ng bilang sa row 2, etong blue yun, yung row 2, katapat nitong letter O, ay nagsisimula sa 1 maliban dito sa 20. Okay? Ito yung row 2, yung kulay blue. So, lahat, di ba, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, nagsisimula lahat sa 1 maliban dito sa 20. At lahat naman ng nasa row 3 ay nagsisimula sa 2 maliban sa 30. So, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. At yung nasa row 4 naman, lahat ito ay nagsisimula sa 3 maliban ulit sa 40. So, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. So ngayon, ito pa ang ilang obserbasyon. Lahat ng bilang sa mga rows ay pataas ng isang bilang. So nabanggit ko na to kanina. 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 1 is 4, 4 plus 1 is 5, 5 plus 1 is 6. Ganon din dito sa second row. 11 plus 1 is 12, 12 plus 1 is 3, 13 rather. 13 plus 1 is 14, 14 plus 1 is 15 hanggang umabot tayo ng 20. Ganon din dito sa third and fourth rows. Ngayon, obserbahan naman natin yung column. So, meron tayong ilang columns nga? 10. So, ano kaya ang masasabi nyo dito sa columns? Titigan nyo mabuti. So, ang mga bilang sa column 1 ay pataas ng pataas, no? Kagaya din sa rows. Pero ang mga bilang sa column 1 ay nagtatapos sa 1. Ito yung column 1, yung yellow. So lahat to 1, 1, 1, 1. Lahat ng last number niya ay 1. Ang nasa column 2 naman nagtatapos sa 2. Tingnan nyo, 2, 2, 2, 2. Kung anong bilang ng column ay doon ito nagtatapos. Yung column 3, 3 lahat nagtatapos. Yung column 4, 4 lahat nagtatapos. Yung column 5, 5 lahat nagtatapos. Column 6, 6 lahat nagtatapos. Column 7, 7 lahat nagtatapos. Column 8, 8 lahat nagtatapos. Column 9, 9 lahat nagtatapos. At sa column
10, 0 naman nagtatapos. Okay? Yan. So, ang bawat columns ay nag-i-increase o tumataas ng 10. Halimbawa, dito sa unang column, sa yellow, itong 1, 11, 21 at 31. So, 1 plus 10 is 11, 11 plus 10 is 21, 21 plus 10 is 31. Ganun din dito sa second column. 2 plus 10 is 12, 12 plus 10 is 22, 22 plus 10 is 32. Ganun din sa third row. Third column, rather. 3 plus 10 is 13, 13 plus 10 is 23, 23 plus 10 is 33, at hanggang dito sa dulo. Try natin dito. 10 plus 10 is 20, 20 plus 10 is 30, 30 plus 10 is 40. So, dito sa columns, pataas siya ng pataas ng 10. Dahil sa mga naobserbahan nyong ito, ano kayang bilang ang isusulat natin sa fifth row? May idea na ba kayo kung ano ang kasunod na number ng 40? Yan. So, dito, meron tayong fifth row. Ano kaya yung isusulat natin dito? Sige nga. Yan. So, narito yung mga sagot. So, isa-isahin natin bakit ito ang tamang bilang na dapat ilagay sa fifth row. So, kung titingnan ninyo, ayan, dito sa column 1, lahat nagtatapos sa 1. So, 1, 1, 1, 1, 1. Siyempre, 1 din dapat dito. Tapos, tumataas ng isa yung nasa unahan. O, di ba ito, consider natin ito na 0 plus 1, 1. 1 plus 1, 2. 2 plus 1, 3. 3 plus 1, 4. Dito naman sa column 2, lahat 2, 2, 2, 2, 2 ang nasa ulan. Siyempre, 2 din dapat to. At ganun din ito, pataas ng isa. 1, from 0, 1, 2, 3. Siyempre, ang kasunod ay 4. Okay? So, dapat lahat din ito ay nagtatapos sa 3, nagtatapos lahat ito sa 4, nagtatapos lahat sa 5, nagtatapos lahat sa 6, nagtatapos lahat sa 7, nagtatapos lahat sa 8, nagtatapos lahat sa 9, at nagtatapos lahat sa 0. Okay? At bakit 4 ang nasa unahan nila? Kasi dito sa row 1, 1 ang nasa unahan. Sa row 2, sorry. Ayan, dito sa row 2, 1 ang nasa unahan. Sa row 3, 2 ang nasa unahan. Sa row 4, 3 ang nasa unahan. At syempre, sa row 5, 4 ang nasa unahan. Kaya ang mga nawawala dito ay 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, at 50. So, bilangin natin ang bilang 41 to 50 at ang katumbas na salita nito. So, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ngayon, kumuha kayo ng whiteboard o papel at isulat nyo ang sagot. Pwede nyo namang sagutin na lang orally. Anong bilang ang mas marami ng isa o one more than sa 41? O, alam na alam nyo na to dapat kasi, ayan, ito na yung naging lesson natin nung nakaraang pang linggo hanggang ngayong linggo to. So, pag more than 1, magdadagdag tayo ng isa. Ayan, magdagdag tayo ng isa dito. So, 1 plus 1 is 2. So, ito ay 42. Anong bilang ang mas marami ng isa o 1 more sa 43? So, 3 plus 1, magiging 4 yun. Tapos, isusulat natin tong 4. So, yun ay 44. Next, anong bilang ang mas marami ng isa o 1 more than sa 42? So, 2 plus 1 ay 3. Tapos, isusulat natin yung 4. That is 43. Anong bilang ang mas marami ng isa sa 47? So, 7 plus 1 is 8. Then, we write 4. And that is 48.
So, pumunta naman tayo sa 1 less o mas maunti ng isa. Anong bilang ang mas maunti ng isa o 1 less than sa 47? So, that is 46. Babawasan natin ng isa ang 47. Backward tayo, pabalik. So, ang nasa unahan ng 7 ay 6. So, 46. Next, anong bilang ang mas maunti ng isa o 1 less than sa 50? 49. So, yung nasa unahan ng 50 ay 49. Anong bilang ang 1 less than sa 49? So, ano ba yung number na nasa unahan ng 49? 48. Okay, so dito dahil tayo ay online, hindi tayo mag-groupings. Dito, ang gagawin natin, pag susunod-sunurin natin, iayos natin itong letter. Paano natin iayos? Base sa pagkakasunod-sunod na number. So, ito ay 41 hanggang 49. So, ngayon, asan ba ang 41? Anong letter yon? Ito yon. Letter I. Susulat natin I. That is 41. Asan ang 42? Ang 42 ay letter L. Then, ang 43, letter O. 44, letter B. 45, letter E. 46, letter M. 47, letter A. 48, letter T. And the last one, 49, is letter H. So, anong nabuo natin? So, I love math. Yan. So, upang matukoy ang mga numero na 41 hanggang 50, gumamit tayo ng isang chart na may mga numerong 1 hanggang 40 na nakaayos sa mga rows at columns. Sinundan natin ito kung paano nakasulat ang mga numero sa bawat hanay at column. Ngayon, isulat ang bilang na nawawala o sabihin nyo. 41, 42, 43, 44, ano ang nawawalang bilang? That is 45. Okay, next. 46, blank, 48, 49, 50. So, ang nawawala dito ay 47. Next, isulat kung anong bilang sa 41 to 50 ang tinutukoy. Anong bilang ang mas marami ng isa o one more than sa 49? So, that is 50. Anong bilang ang mas marami ng isa o one more than sa 46? So, mas marami ng isa, 6 plus 1 is 7. Then, we write 4. That is 47. Anong bilang ang mas maunti ng isa sa 42? So, babawasan natin itong 2 ng isa. O, backward tayo na lang. So, ano ang back number sa unahan ng 42? That is 41. So, the answer is 41. Yan. So, sana ay may natutunan kayo ngayong aralin natin sa mathematics. Abangan ang susunod pa nating mga videos. Hanggang sa muli, paalam!